What is up guys? Tara, pasyalan natin ang Patar White Beach, ang Bolinao Falls 1, at ang Enchanted Cave ng Bolinao, Pangasinan. Ito ang ating unang ride ngayong 2024. Kasama natin ngayong araw ang pamangkin kong si Ella, si Warren, Sir Bebet at si Ma'am Eva. Umalis kami ng Angeles, Pampanga ng 6:30 ng umaga at nasa mga 5 oras ang biyahe papuntang Bolinao. Dumaan tayo ng Tarlac City at tatahakin natin ang kahabaan ng Tarlac. Dadaanan natin ang Santa Ignacia, Camiling, San Clemente at mangilan-ilan na bayan ng Pangasinan. Bumiyahe kami ng umaga para hindi gaanong mainit sa daan. Pinagbigyan naman tayo ng panahon dahil hindi kainitan habang kami ay bumabiyahe. Kulang-kulang sa 200 kilometro, ito ay one way ang ating magiging biyahe. At dahil dire-diretso ang biyahe natin ay naisipan kong dumaan sa Alaminos, Pangasinan para magpa-picture sa arko ng 100 Islands. Eto na nga, nasa Alaminos, Pangasinan na tayo. Nakapagpa-picture na kami at hindi natin papalampasin na hindi silipin ang sikat na 100 Islands. Bigla ko lang naisip, hundreds pa nga ba sila ngayon? Nabawasan ba kaya o nadagdagan ng mga islands dito? Ang sabi ni Wikipedia, mayroong 124 na islands kapag low tide at 123 naman kapag high tide. Ito ang unang pagkakataon na makapunta ako sa lugar na ito. Naririnig ko lang at napapanood sa TV ang tungkol sa 100 Islands. Di man tayo nakapag-island hopping, ay masaya na ako at nasilayan ng isa sa mga sikat na pasyalan dito sa Hilagang Kanluran ng Luzon. Pagtapos namin pumasyal ay pinagpatuloy na namin ang biyahe papuntang Bolinao. Galing ng Alaminos ay nasa mahigit na 30 kilometers na lang papunta ng Bolinao. Unang pupuntahan namin ay ang Bolinao Falls 1. Ito ang napili kong falls kasi kung ikukumpara mo sila sa ibang falls ng Bolinao, ito ay malaki at pwedeng-pwede kang lumangoy. Kumain muna kami ng tanghalian bago dumiretso sa falls. Bago nga pala kayo makadaan papunta sa mga falls ay may babayaran kayong environmental fee na 40 pesos. Magagamit nyo na rin to pag pupunta kayo ng lighthouse at sa Patar. Dito sa Falls 1 ay may entrance fee na 30 pesos per head at 15 pesos naman para sa parking ng motor. Pwede kayong umarkila ng life vest para sa mga hindi marunong na lumangoy tulad ko. Babayad lamang kayo ng 50 pesos. Pwede rin umarkila ng balsa sa halagang 100 pesos. 300 pesos naman sa mga lamesa at bench kung saan pwede kayong magpahinga.
Pagtapos sa falls ay sa Patar White Beach naman tayo. Dito kami magpapalipas ng gabi. May narentahan kaming kubo sa halagang 1,000 piso lamang. May 2 higaan, may lamesa at upuan at pwede rin gamitin yung mga kasangkapan. Pwede rin magtayo ng tent sa dalampasigan. Ito ang pangalawang pagpunta ko dito sa Patar. Masasabi kong masaya at naging memorable ang pagpunta ko sa Bolinao. Sa susunod, sama-sama tayong gumawa ng masayang alaala sa Bolinao. Shoutout ko pala, ring pinsan kong mga laguang pong mga santing. Pati ring ngabi ako kay ngobra. Obra na ang obra, tapos salang sobra. Mamasyal kayo rin, mo pa ni obra gar. Panina mo worry stress. Sa mga oras na to ay marami ng tao sa dalampasigan dahil hindi naramdam ang init ni Haring Araw. Sabay-sabay kaming naghintay hanggang takip silim para masaksihan ang paglubog ng araw. Ito ay araw na ng linggo. Tapos na kami magalmusal at ready nang mamasya. Wow bars! Sa araw na to ay papasyalan natin ang lighthouse at ang Enchanted Cave. Dahil halos magkalapit lang ang lighthouse at Enchanted Cave, hindi kami nagmadali at sinulit namin ang bawat minuto. Pag naglilibot, ay mas maganda na nakaplano lahat para hindi kayo naghahabol ng oras. Hindi nyo ma-enjoy ang adventure kapag kayo ay nagmamadali. Nahiligan kong gumawa ng mga video sa mga napupuntahan ko para balang araw pwede ko tong balikan at panoorin. Masasabi ko sa sarili ko na galing na ako sa lugar na to. Hindi naman nawawala sa memorya ang mga magagandang alaala, pero iba pa rin kapag may baon kang video o litrato. Ito ang Cape Bolinao Lighthouse, isa sa mga historical na pasyalan dito sa Bolinao. Dito ay matatanaw mo pa rin ang dagat. Iba talaga ang tama ng nature, nakaka-relax. Sa Enchanted Cave naman ay merong entrance fee na 250 pesos kung ikaw ay maliligo sa loob ng kuweba. Kung walang balak maligo ay pwedeng magbayad ng 200 pesos. Libre na ang parking kapag nagbayad kayo ng entrance. 10:40 ng umaga nung kami ay pumasok ng Enchanted Cave. At dahil weekend ay maraming gustong maligo sa loob ng kuweba. Sabi sa amin ay 12:10 ng hapon ang schedule ng pagpasok namin sa kuweba. Dililimitahan nila ang mga taong papasok sa kuweba para hindi crowded. Habang naghihintay kami na lumipas ang oras, ay nilibot namin ang mga lugar sa loob. Maraming kubo na pwedeng magpahinga, may swimming pool din, may wishing well, at sa bandang taas ay may Holy Cross. Kaya tinawag wishing well po to. Dito po nag-order ng isang bucket. Ayan po yung bucket.
Ready na, Enchanted Cave. Woo! Let's go, team! Hello? Let's go. Okay. Enchanted Cave. Kailangan niya talaga yung helmet kit yun ha. Marunong na ako lumagoy guys. Nakapag-practice na ako dun sa falls. Baka video nyo naman. Nabitin kami sa 30 minutes na pamamalagi sa loob ng kuweba.
pero masasabi kong sulit na sulit. Tapos magbanlaw at magbihis ay kumain na kami ng tanghalian. 2:00 na ng hapon nang kami ay magbiyahe pa uwi. 7:00 ng gabi ay nasa Pampanga na kami. Yan lang ang laman ng ating video. Kita-kits sa susunod na biyahe.